bago tayo magbigay ng daan sa ating mga paalala. Nalungkot ako nung nabalitaan ko. Nabigla ako, kamuntik na ako. Sakit sa puso, nagpalpitate ako nagpalpitate. Kasi madalas kang mag-park dyan Nasa linya natin si Attorney Chris Bendijo, tagapagsalita ng Manila International Airport Authority. Attorney Chris! Attorney, good morning. Umaga. Sir Joel, Mamoyang, good morning po. Nakaka-atake ka sa puso, Attorney. hindi siya. Pero yung nabigla lang kami doon sa overnight parking. Tingin ko yung mga yung hourly parking, Weng. Okay naman. Ito po yung parking sa pinag-uusapan natin, tataas ang halaga. Sa NAIA po. Singil sa parking sa NAIA. Pero itong overnight parking, doon ako nabigla, no? Kasi hindi namin natin 400% ang itinaas, Weng. Oo, totoo. From 300 naging 1,200 ang overnight parking. Meron pa bang say ang ating MIAA dito po sa pagtatakda ng dito, at least dito sa parking rates, no, nung ating bagong concessionaire? Well, sir, ihimay lang po muna Sige natin, po. no. Sige po. Yung pong first 2 hours ng ating parking based sa concession agreement, pasok po ito sa regulated fees kung tawagin, no. So dito po dadaan po siya sa MIA subject for board approval at approval din po ng ating kabinete. Through that, yung administrative process, yung ating publication. But beyond the first 2 hours po ng parking, non-regulated na po ito, no? So, really, it is determined by the concessionaire, and alam nyo naman po kapag nagpapatakbo tayo ng negosyo, market-driven, no? Yung mga ganito pong reaction po natin, I think this is something that they should also take into consideration. Perhaps in making a few adjustments moving forward, dahil kung talaga naman pong sobrang taas, baka naman po wala nang gumamit ng pasilidad, no? But gusto ko lang po i-highlight din, meron naman po din kasi itong mga benefits or advantages kung titingnan din po natin, no? Instead of it being a revenue generating mechanism, pwede din po itong solusyon para dun sa ibang mga problema natin sa ating paliparan po. Ano po yun? Kagaya po lorem, no? Yung pong ginagamit yung ating parking facility because of the laws. Ginagawa lang po, pumaparada na lang po dito. So, yung mga ganitong bagay, like for example, if we will compare, like you mentioned earlier, Sir Joel, yun namang hourly rate, parang 20 pesos po yung itinaas from the previous or existing rate na 33 pesos, na 30 pesos, no? But if we look at it, kung titignan po natin na every succeeding, meron po tayong sinacharge, magkakaroon din po ito ng epekto, no, na hindi na po gagarahe yung ibang mga sasakyan dito, yung mga colorum, dahil mababa nga po yung parking rate. Yan, naiintindihan ko, Attorney Chris. Dapat lang gawin talaga doon sa mga kolorum at yung mga ginagamit lang yung parking, di ba? Pinaparadaan. Pero kung ikaw ay pasahero, wala ka namang recourse, no? Kundi dyan, o kaya kumuha ka ng parking facility na katabi, private, yung privado, no? Pero baka naman pwede na magkaroon ng exemption kasi kung magpapakita ka naman ng boarding pass o kaya, di ba yung wag naman yung talagang pasahero ka, galing ako dyan wag naman yung 1,500. Wag naman siguro 1,200. Baka pagka nagpakita, Weng, ng boarding pass, baka pwedeng discounted ang rate. No, para maiwasan natin ito yung ginagawa, yung sinasabi ni Attorney Chris, dapat lang talagang bigla nag-overnight parking lang kasi mura. Mura lang. Ito hindi. Talagang pasahero bumiyahe ako, talaga. Pasahero ako. Baka pwede yun, Attorney Chris. We hear and we take note of your sentiment, sir. I'm sure marami din ganyan share ang views ninyo, ang reaction ninyo. Sa social media, nakapansin na po tayo ng mga ganyang reaction. What I can say is that on the part of MIA, we can relay these sentiments to NNIC. But again po, I'd like to make that distinction. No? Yung first 2 hours, that is a regulated rate. Beyond that, that is a non-regulated and really determined by the private concessionaire. Okay. No? But we will take note of all of these and we'll relay it to NNIC, perhaps to evaluate, to study, and if possible, if they can make adjustments po moving forward. Attorney, ako naman ang concern ko ganito. So nagtaas kayo ng singil, di ba? O ang NNIC. Ano yung kapalit nun para doon sa gagamit ng parking? Anong added value? Oo, dahil mahal So kasi isa ko siguro, Joel, sa galit doon sa nagbabayad ka sa parking. Pero sasabihin halimbawa ng may-ari ng facility na bahala ka sa buhay mo, may manakaw man o masira ang sasakyan mo, hindi namin sagot. Libre sunog, di ba? Correct. So yung ganun ba, kailangan nagmahal ka ng singil, ay protektahan mo naman ang pinaparada kong sasakyan sa'yo. Kaya ka nga may security, hindi ba, Attorney Chris? Hindi po.
Yes, ma'am. Regarding naman po dun sa yung mga nakikita nating mga ganyang signage, I think we have cases, we have jurisprudence to the effect naman na questioning the validity of such statements that there will be no liability for loss or damage. So yung ganung aspeto, ma'am, I think kaya na po nating isang tabi yun dahil yung liability naman for managing such parking facility, I mean, there are Lies doon sa cases may-ari to ng that effect, no? facility. Yes po. In terms of benefit po, again, from the perspective of an individual, yung sa parking, sa cost po, definitely talagang tataas po siya. No? So baka po hindi talaga natin makita yung benefit dito. But from a holistic perspective po, what I can say is that if we will be regulating, dahil medyo predetermined na po talaga yung ating mga flight arrival, flight departure, yung ating pong pagsusundo, magiging kumbaga po, mas medyo synchronized na po, on time na po talaga. So yung pong ating congestion sa ating facility, sa ating parking, sa ating paliparan, makokontrol din po through these measures dahil hindi na po tayo magtatagal, hindi na po tayo maglalagay at kung magsusundo po tayo, hindi na po siguro 5 kotse para sa isang pasahero. Yung po mga ganong anggulo po, we're trying to study the dynamics, the effects of these increases. But again po, we take note of all the comments and we will discuss with the NNIC if there's possibility for adjustments po moving forward po. Okay. Ang terminal fee natin, magkano itinaas, Attorney Chris? Ang terminal fee po natin, Sir Joel, based on the published AO1, yung increase po will take effect September 2025 pa po. No? 2025, So, okay. Mhm. Tama po. So, ating yung existing domestic- terminal fee natin, yun pa rin ang babayaran nila. Tama po kayo. Yung existing po natin, 200 for domestic, 450 po yata for international. And then kapag po 2025 po, magiging 390 po yung domestic at magiging 950 naman po yung ating international po. Alright, sige. Attorney Chris, salamat Chris, sa oras thank mo. you Mag-ingat po. ka. Thank you. Sige po, maraming salamat po sa oportunidad. Magandang umaga po. Attorney Chris Bendijo, mga kapuso.